Ang laki na po ng problema sa Senado. Ang laki pa ng problema natin dito sa taas ng bilihin, sa pagtaas ng gasolina, sa pagtaas ng dolyar, sa pagbagsak ng ekonomiya, sa pag-alis ng mga investors natin. Even the stocks ay talaga namang iniiwan na itong ating stocks. No? So bumabagsak na rin po. Bagsak po ang real estate, bagsak po ang negosyo, ang dami pong nawawalan ng trabaho. Ganyan po katindi ang problema natin sa ekonomiya. Ganun na rin po sa peace and order. Ultimo sa Senado, nagkagulo. May gulo na sa Senado, ito pa ang inaatupag nila. O, tingnan po ninyo. Peter Shram Cayetano. Hindi pa man umiinit ang upuan ni Senate President Alan Peter Cayetano mula nang mailuklok siya noong Lunes. Isa na namang kudeta ang umuugong sa Senado. Habang kausap ang media kanina, inilahad ni Cayetano na gumagalaw umano ang minorya para sa isa na namang pagpapalit ng liderato. Medyo busy sila ngayon na trinatry kausapin yung mga miyembro namin na sumali ulit sa kanila. Ang tindi, no? So, gusto talaga nilang mabawi yung majority. Malipat ulit kay Tito Soto at kay Lacson ang pangunguna ng Blue Ribbon kasi talaga pong tatagilid po sila. Pag napalipat po ang Blue Ribbon kay Marcoleta at sa pangunguna, ito hindi ko po pinopromote si Alan Peter Cayetano pero ay salute. Ang ganda po. Ang ganda po ng performance nito siya. Very professional. Hindi siya biased. Doon lang siya sa batas. Tapos kita mo na transparent siya sa media. And at the same time, very visible. Hindi yung nawawala, susulpot, tapos yung mga investigasyon ay hindi ginagawa. Ito si Cayetano, kita mo ginagawa. Even the impeachment, tutuluyan agad-agad. So ang ganda ng performance ni Cayetano. Tapos isipin nyo, gusto na namang palitan, no? If I'm not mistaken, kaya po napalitan si Chis Escudero at napunta kay Tito Soto kasi lumipat. If I'm not mistaken na yung 2 bilyar, kasi nga natakot, binakbakan yung kanilang negosyo Tapos, yung kapatid niya mismo, si Pia Cayetano. Sino pa ba? Hindi ko na maalala yung iba. Hindi ko alam kung si Jinggoy ba lumipat, parang hindi ata But anyway, sana itong sila Bilyar at ito si Pia, siguro si Pia hindi na to lilipat dahil nakita niya talaga ang kalokohan sa kabila, no? And syempre, of course, kapatid din to ni Senator Alan. Pero ang medyo critical dito, etong sila Villar. Ayon kay Cayetano, may mga miyembro raw silang tinatakot pa, bagamat hindi naman niya tinukoy kung sino-sino. May invitations to talk, may pananakot, but dati na silang takot Ayun. So, may tinatakot. Alam nyo, kaya ito asahan ninyo. Suportahan po natin itong mga senador. Sigurado to sasampahan ng kaso si Chis, si Jinggoy, si Villanueva, at saka yung 2 Bilyar. Diyan pa lang 5 na yan. So, pag nakuha nitong 10 hudas, yung 5 na yan, balik Blue Ribbon, si Lacson, wala na namang mangyayari sa investigasyon ng ghost projects. Balik Senate President na naman si Tito Soto. So, magiging comedy bar na naman ang Senate. So, protektahan po natin itong mga senador kasi tinatakot sila. At yan po ang dinig ko. Talagang kaya nililink kay Chis Escudero, kaya nililink dito kila Jingo yung kung ano-ano kasi nga para matakot sila at bumaliktad. Dahil yan na po ang panakot kaso. Okay? So, hindi po dahil sa kakampihan natin itong mga to pero alam naman na po natin, natuto na tayo. This is not the first time na style talaga nila yan. Tatakutin ka. At totoo yung sinasabi ni Cayetano, I agree with him completely 1,000%. Ginagawa ng gobyerno, ginawa sa aming banateros yan. Tatakutin ka. Pag natakot ka, wala na. So, asahan nyo to. Asahan nyo tong 5 to. Next week, pag hindi nakuha nila Tito Soto ulit ang mayorya, asahan nyo yung 5. Kakasuhan yan. As early as now, sinasabihan ko sa inyo. Sinasabihan ko kayo. Para meron tayong proof. Katunayan na talagang takutan. Hindi lang nagkataon. Yan na naman sila Hindi po nagkataon yan. Talagang takutan ng usapan dito. Takot Inaasahan na raw ito ni Cayetano pero anya hindi pa sila nagpupulong ng kanilang mga miyembro tungkol rito. Trabaho raw muna sila. Tiwala rin daw siya sa kanilang mga miyembro. You're always solid until you're not. But I believe in the 13, I believe in our cause.
So doon sa 13 na yun, maawa naman kayo. Nakita nyo naman ang performance ni Cayetano. Even nung panahon ni Cheese, nakita nyo naman ang performance. Ang layo ng performance nitong si Tito Soto. Hindi pa nagbigay ng reaksyon si Senator Tito Soto sa mga naging paratang ni Cayetano. Wala pa ring pahayag ang iba pang miyembro ng minorya tungkol sa kudeta. Dati nang sinabi ni Soto na bukod sa nabulaga siya sa pag-overtabakod ni Senator Loren Legarda sa bagong mayorya, ay solid daw ang kanilang bloke. Samantala, binatikos naman ng ilang kongresista ang liderato ng Senado. Ito'y sa gitna ng balitang nakaalis na si Senator Bato de la Rosa. Ipinunto ni ML Party List Representative at dating Senador Laila de Lima ang protective custody ay hindi para pagtagpan o patakasin ang aarestuhin. Wag niyo pong gagamitin yung De Lima, you are a lawyer. Wag mong gagamitin yung word na patakasin. Kasi po wala siyang valid warrant. O, halimbawa, kinulong siya ron ng Senado. Illegal detention po yun. Hindi po pwedeng hindi ka aalis dun. Wala pong kaso si Bato. At tatandaan ninyo, abogado ka, alam mong dapat dadaan sa korte. Hinihingi nga yung warrant eh. Tanga ba kayo talaga? Hinihingi ni Marcoleta. Hinihingi na rin ni Cayetano. Hindi naman binibigay. Bigyan nyo sila ng warrant. Hindi po pag pinatakas yun. Giit niya, malinaw na may mga kasabwat ang mga duwag sa pananagutan. Banat naman ni Akbayan Representative Percy Sendanya, ang Senado mismo Ito may paduwag-duwag pa to si De Lima. Bigyan nyo ng driver yan si De Lima. ang sumisira sa institusyon. Imbis daw na isuko nila ng mapayapa ang senador, gayong may warrant na sa kanyang International Criminal Court, ay ginamit pa ang Senado para umiwas sa batas. Tingnan mo to, isa pa tong bobo na to. Tanong ko sa inyo, saan nagkaparehas si De Lima at saka to si Sendanya? Saan sila parehas? Sige, ilagay nyo sa comment section. At sa paglagay nyo sa comment section, huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe sa channel ni Coach Oli News. Again, Coach Oli News. Nagkakagulo na po sa Senado. Binababoy na ang Senado. Nagbabaril. Saan ka nakakita ng barilan sa Senado? Only in the regime of Bongbong Marcos. Only doon sa regime o sa leadership ni Matibag sa NBI. Diba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo kanina, nakakapagtaka. Ba't ang GSIS gustong proteksyonan yung kanilang lugar sa NBI humingi ng tulong? Dapat sa pulis. At bakit NBI ang manghuhuli kay Bato? At bakit ang may hawak ng warrant of arrest si Trillanes? Diba ang daming questionable, ang daming illegal na nangyayari? Bakit hindi nyo pahuli sa pulis? Bakit sa NBI? Bakit hindi sa sundalo? NBI ang manghuhuli. Bakit si Trillanes ang magdadala? Ba't hindi si Matibag? Nasa kotse lang daw niya yung warrant of arrest. Nakikita nyo? Ang daming problema. Tapos ang sinisilip nito, yung pagtago kay Bato. Hindi po tinatago si Bato ng Senado. Hindi po tumatakas si Bato. Wala po siyang legal na warrant. Nagbabalita mula sa Frontline. Kaya ito ang sagot ni Bato, ha? Alam nyo kung bakit si Bato umalis? Sinagot niya na eh. At tinanong din to ng reporter, bakit siya umalis? Ito ang sagot ni Bato. Ba't po kayo umalis ng plenary? Alin. Ba't po kayo umalis ng plenary? Ba't po kayo umalis ng plenary? Kasi naman yung tanong, ba't ka aalis? Ba't ka aalis ng plena? Ano bang pakialam mo? Gusto mo bang itago si Bato? Illegal detention yan. May karapatan si Bato kahit saan niya gustong pumunta. Pwede siya mag-Starbucks, pwede siya mag-Wendy's, pwede siya mag-7-Eleven. Kahit saan niya gusto, pwede siyang pumunta. Anong pakialam nyo? Magpakita muna kayo ng warrant. Kaya nabastos kayo eh. O yan ang sagot sa mga tanong na tanga ng reporter. Hindi po siya tumatakas. Kung tatanungin nyo bakit siya umalis sa Senado, yan ang sagot. Kasi tatay ako.